Nako, mga minamahal, ito yung gusto kong i-emphasize sa inyo. Nakikita niyo yung picture na yan, 'di ba? So magbigay lang tayo ng ng short comments dito sa picture na 'to. Sabi dito, vote straight sa inodoro. Ibig sabihin sa inodoro, i-diretso niyo yan sa inodoro. Kumbaga sa madaling sabi, pang inodoro lang sila, 'di ba? Pang toilet lang sila, hindi sila para sa Senado. Nagigets ninyo? Vote straight sa inodoro. Bakit? Pogo, droga, para mali. At kung iisa-isahin natin, mga minamahal, yung mga senador ni former President Duterte, abay, masasabi ko sa inyo mga minamahal na bonak. Alam niyo yung slangs na bonak? Wala tayong mapapala dyan. Bonak yan. 'Di ba? Nandyan si Robin Padilla, walang alam sa batas. Pro-Chekwa din 'to, mga minamahal. Ano yung sabi niya noon? Kung matatandaan ninyo, wag na tayo kasi gusto niyo lang ng gera eh. FYI, Robin Padilla, total nauuso naman yung patungkol sa issue ng West Philippine Sea ngayon. FYI, Robin Padilla, hindi di porket na pinaglalaban natin ang sarili nating bayan, laban dito sa mga mapangkastigong dayuhan, hindi ibig sabihin nun gusto na natin ng gera. Walang may gusto ng gera kahit sinina ayaw ng gera kasi unang-una, pag nagkaroon ng gera, unang titirahin nila yung mga satellite. Paano tayo magkakaroon ng contact sa bawat isa? Kung titirahin nila yung satellite, wala na akong contact sa parents ko doon sa province. 'Di ba? Kung titirahin nila yung satellite, kung magkakaroon ng gera, masisira ang ating bayang Sinilangan, dudurugin ang ating bayang Sinilangan. But mga minamahal, hindi nila afford yung gera. Yun lang yung masasabi ko, yung China. Pero ibang usapin na yun, hindi nila afford yung gera at mayroon tayong explanation dyan. Ngayon, going back naman dito kay sumunod dyan, si Bongo. Gusto nyo ba to mga minamahal na ma-elect sa Senado? Si Senator Go, 'di ba, na siya yung di umano 'di ba, pinaglalagakan ng pera patungkol sa di umano drug money, 'di ba, na tinuruan nilang maging kriminal yung mga pulis. 'Di ba kaya madaming Pilipino ang namatay, humigit kumulang 30,000 kasi may mga pulis na inabuso yung kanilang kapangyarihan. Drug money. 'Di ba? Makapatay ka ng isang tao, itong pulis may 20,000, 'di ba? Kada patay 20,000, kada ulo 20,000. The more na madami kang napapatay, the more na malaki yung kinikita mo. Kaya nga kahit mga inosente, nadadamay mga minamahal. 'Di ba? Nadadamay sa issue ng droga. Tingnan niyo, wala na kayong makikitang naglalako ng diyan, ng balot paggabi. Kahit naglalako ng Selecta pag umaga, wala na kasi pinagkakamalan nilang addict. Diba? Ganyan po karahas yung panahon ni former President Duterte nang dahil sa inyo yan. Itong si Bato, wala na akong masabi dito mga minamahal kay Senator Bato de la Rosa. Sobrang pinuno na to ng issue. Diba? Pinuno na to ng issue si Bato de la Rosa. Madami na yung kinakaharap. Sa ICC, diba? Sa drugs. Ang dami ng kinakarap na issue ni Bato de la Rosa. Pagkampi niya sa mga kriminal, di umano. Sobrang dami na, wala na akong masabi. Talagang kada buwan, bonak itong si Senator Bato de la Rosa. Madaming issue ang kinakaharap. Lagi na lang. Nangunguna yung kanyang pangalan. Tapos, ang lakas pa mag-amok. Diba? Sasabihin niya, go ahead, Trillones, make my day. Yung mga ganyan-ganyan na mga term na ginagamit. Make my day, pero takot makulong. Magtatago sa ICC, pinag-iisipan kung gagayahin niya daw si Ping Lacson, yung ginawa daw ni Ping, mga minamahal. Bonak, no? Sumunod dyan, si Rodante Marcoleta. Naku po, isa pa yan, mga minamahal, na nasasangkot ngayon sa issue ng West Philippine Sea. Payag kayo, mga minamahal, nasakupin tayo ng mga maka-China? Diba dapat sana Philippine first yung mindset mo? Pero ano yung nangyayari ngayon? Wala, bonak eh. Ewan ko dito kay Rodante Marcoleta, tapos ngayon, nahihirapan siya kung paano i-defend ang kanyang sarili patungkol sa issue ng ating maritime rights. Inaway niya pa si Jay Tariela. Sa tingin niya, nakatulong yung pag-away niya kay Jay Tariela. Mas lalo siyang nabaon, mas lalo siyang nalubog. Yan yung totoo dyan.
Sumunod dyan si Jimmy Bundok. Yan, nilangaw yung kanilang rally. Mga minamahal, ano yung plataforma ni Jimmy Bundok? Hindi ko alam. Hindi ko din kilala yung dalawa dito na kasama ni Ipe. Pero itong si Ipe, kilala natin yan. Oh, isa daw siyang artista. Isa lamang daw siyang artista. Isa lamang daw siyang may pagmamahal sa bayan. Hindi daw siya doktor. Hindi daw siya abogado. Hindi daw siya kung sino pa man. Isa lamang daw siyang artista na gustong maglingkod sa bayan. Tangina mo, Ipe. Hindi di porket gusto mong maglingkod, tatakbo ka na bilang senador, kupal ka ba, boss? Pwede kang makatulong sa mamamayang Pilipino, gayahin mo si Leni Robredo, merong non-government organization. Hindi di porket gusto mong makatulong, tatakbo ka na, hindi ka nakakatulong, Ipe. hindi ka nakakatulong sa pagtakbo. Nakakatulong ka para pabagsakin ng Pilipinas dahil ano ba yung alam mo sa batas? Di ba? Mga minamahal, kagaya din ni Robin Padilla, hindi pa nga nakakarating sa kanya yung article of impeachment. Tapos mayroon na siyang boto na ayaw niya na ma-impeach si Sara Duterte. Nasaan yung fairness doon? Nasaan yung balancing doon? 'Di ba? So pares lang yan sila ng pag-iisip ni Ipe. Mayroon na tayong clown sa Senado, mga minamahal, huwag niyo nang dagdagan. Diba? Itong si Ipe, artista na walang alam. Gusto lang daw makatulong, gusto mo palang makatulong, gumawa ka ng mga non-government organization. Diba? Mga charity. Doon makakatulong ka, pero yung tatakbo ka, tas wala kang alam sa batas, ay naku, Ipe, wag mo kaming tinatarantado. Diba? Kaya sabi ko sa inyo, mga minamahal, itong mga taong to, idiretso nyo sa inodoro. Kasi yung mga taong yan, kagaya ni Bato de la Rosa, ano yung sabi niya? Kahit matalo ako, at least naging loyal ako sa mga Duterte. Hindi ka para sa bayan. Para ka sa mga Duterte kung ganyan yung ginagawa mo. Hindi yan pagmamahal sa bayan. Pagmamahal yan sa mga nakatulong sa'yo. Tumakbo ka bilang public servant and be a public servant. Do a good service for the Filipino people. Kasi as a taxpayer, putang ina, sinusweldohan ka namin. Di ba sinusweldohan ka namin, dapat sana yung sweldo na binibigay namin sa'yo, yung serbisyo na binibigay mo, maganda yung product ng quality, maganda yung quality na binibigay mo sa amin. Kaso yung serbisyo mo pangungupal lang din, katulad nito, nagpapagawa ng hearing patungkol kay Jonathan Morales. Ano ba? Yung kredibilidad ng isang tao na kahit na yung informant niya, hindi niya kayang banggitin. Di ba, nagpa-hearing kay Kibuloy, na wag na lang daw, pwede naman daw mag-initiate na retreat itong si General Torre. Buti na lang hindi nag-initiate na retreat after 16 days nahuli si Kibuloy. So sinasabi ko sa inyo, mga minamahal, ano yung naitulong ni Bato de la Rosa? Di ba wala? Pumatay lang ng mamamayang Pilipino, sikat na. Hindi nakabase yung pagiging matapang sa pamamatay tao. Ay nako, kaya sabi ko, tama yung nakalagay dito, vote straight sa inodoro. Idiretso nyo itong mga kupal na to sa inodoro kasi wala tayong mapapala sa mga hinayupak na to. Walang-wala. As in, lulubog lang yung Pilipinas sa ginagawa nila. Diba? Alright, mga minamahal. Anyway, yun lamang po, it's me again. Pahingin po ako ng like, comment, share. It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.